Uy, nagulat talaga ako sa balitang 'to. Kung merong small boy, meron ding big mama. Etong big mama na 'to, ito din yung di umano sipsip kay former President Duterte noon. Kaya yung kanyang kampanya ay talaga nga namang hits pa sa hits, patoks pa sa patoks. Kasi nga, merong malakas na kapit eh. So, meron akong nakitang video, main character si Big Mama. Oo. Wag na lang natin pangalanan kung sino itong si Big Mama. By the way, si Big Mama ay kilalang matriarch, 'di ba? At syempre, malapit sa dating presidente. Sa dating presidente lang 'yon na pilit nilang lumalapit din sila ngayon kay First Lady, pero I don't think so kung tatanggapin sila. 'Di ba? Gawa nga ng mga very strategist din kasi itong mga 'to eh. Yung namamangka ba sa dalawang hilog, 'di ba? Mga minamahal. Now, anyway, etong si Big Mama ay mayroong 4 na anak. Bago ko ipanood sa inyo yung video for the context tayo. May 4 na anak na gusto palang ipakulong. Yon, meron siyang 4 na anak na gusto niyang ipakulong, tapos yung 2 lang yung kanyang papabukan. As a mother, tama ba yun? 'Di ba na meron kang favoritism? Nanay ka ba talaga? Or strategist ka? Or meron ka lang pinapaboran na anak? Kasi sa mga balita at sa mga issue na nakalap natin, may mga favoritism at mga pakulong moves itong si Big Mama. So, bakit nga ba natin to na content? Kasi ganito talaga yung mga tawag dito, dark story sa panahon ni former President Duterte. Alright, 2019 to panahon na sumikat itong si Big Mama, 'di ba? Nang kunin daw siya, 'di ba, sa operation ng pinaka-largest bus company sa Philippines at sa Southeast Asia. Anong bus company 'yon? Yanson Group of Bus Company. Alright, panoodin natin to mga minamahal. Grabe, I cannot. Sila na, president sila, muni. Siling niya, they go to court, there is justice, then you get abogado, and then file injunction. Siling mo gani ka ba naman kuna, pero kadugay. Tayo mo yung talay, mabulit sa dayon. Nag-blame kami mo. The Yansan family feud, involving one of the largest bus companies in the Philippines, Valucar Transit Incorporated or VTI, has been ongoing since 2019. The feud began publicly on July 7, 2019, when Leo Ray Yansan was ousted from his position as president, sparking a series of legal battles and public confrontations. Furthermore, the Bacolod City Police, in a highly controversial move, forcibly and illegally entered the compound to install a private security agency loyal to Olivia Yansan and her supporters, Leo Ray and Jeanette. This operation, involving over 200 police officers. Sa mga hindi nakakalam, si Leo Ray, which is yun po yung di umano na nahagip ng Malacanang, na di umano si Small Boy. Which is itong si Small Boy, siya po yung nagfa-funds ng mga rally di umano doon nga po sa ibang bansa. 'Di ba, sa Dahig the Netherlands. So, yung kanilang pamilya sobrang gulo. And bakit ko nga ba to kino-content? Kasi this is connected kay Small Boy. So, ganito kagulo yung kampanya nila. So, namamangka literally sila sa dalawang ilog. So, ngayon, hindi to atake sa kanila. This is just an awareness for the First Lady. Kasi, 'di ba, kung kung hindi natin sasabihin, sino? Sino yung magbababala? Sino yung magsasabi sa ating First Lady? 'Di ba, mga minamahal? Pangit naman ang bus company nila. Charis. Led to further physical confrontations and damages. The gates of a property associated with the Y4 were set on fire in order to gain access inside, illegally. Leo Ray Yansan and police tried to retake control of VTI's main office, and the gate wall concrete was forcibly damaged to gain entrance without search warrant of arrest and court order. Furthermore, the Bacolod City Police, in a highly controversial move,
forcibly and illegally entered the compound to install a private security agency loyal to Olivia Yen Sun and her supporters, Leo Ray and Jeanette. Yes. So, in fact, they got our one nilang ammonia 5 cigars, illegal, number one is trespassing and illegal arrest. Illegal arrest sila sa gina. Illegal arrest sila gina. Wala naman the guard from Bacolod, which we installed last night. Una. So sila, I don't know what's their plan or with regards to the plan. But anyway, wait, mga minamahal. Okay. But anyway, okay, let's cut the video. Yung punto lang kasi dito, mga minamahal, itong si Big Mama. 'Di ba? Ano siya? Flashback yan yung video from 2019. 'Di ba? Nung kinuha na tawag dito, biggest, largest operation ng company sa Southeast Asia, itong Yansun Group Bus. So may report na ginawa na without any order or search warrant, with the help of the Philippine National Police sa Negros Occidental, ang nangyari ganun kadali. Kasi close daw. Kay former President Duterte. Well, itong si Big Mama, may power naman talaga. Kasi malapit naman talaga kay former President Duterte. Kaya tingnan ninyo, 'di ba? Sobrang lakas ng loob. Ngayon, ito, yung Dananay moves. Lumabas sa usap-usapan na itong si Big Mama is meron daw pong di umano'y nanay goals na iba na mga version. Kasi, di lang daw niya gusto pamunuan ng kampanya. Ang gusto niyang mangyari is, tawag dito, kontrolin niya ang narrative ng pamilya niya din mismo. So, paano? By trying to exclude dapat sa 4 na anak niya. Pero, para masolo ng 2 niyang paboritong anak ang posesyon, papakulong niya yung iba. So, I don't know if you are a true and real parents or masyado kang kinain ng sistema. Hindi ba masakit yun para sa anak niya na ipinagpalit niya ang anak niya sa politika? Ngayon, pag-usapan natin yung favoritism versus power. Si option A, yung Y1 child. Si option B, yung Y2 child. Si option C, wala. Lahat equal daw. Pero yung dalawa merong VIP. And ayon sa kwento, itong si Big Mama is pinapaboran daw ang kanyang 2 bida-bidang anak. 'Di ba? So, ibig sabihin si Y2 ang bida sa universe. 'Di ba? Pero wait, ganito ba dapat ang isang ina? Ako nagtatanong lang, mga minamahal. Dahil merong bang ganun, special edition, limited access, 'di ba? Parang ang unfair naman. Tanong ko lang dito kay Big Mama. So, yung parang kasi, yung sacrificial scene, alam niyo yun, mga minamahal. Satirical scene na parang ganito. Mga anak, sorry yung 2 munang kapatid ninyo ang dito sa kampanya kasi, 'di ba, sila lang yung may color palette na bagay sa poster, 'di ba? Parang ganoon. Tapos yung 4 pahinga lang muna. Oo, diyan lang muna kayo sa bahay. 'Di ba? Of course, satire lang 'yon, yung binabanggit natin. Yung parang ganoon yung atake ni Big Mama. Pero kahit ganoon pa man, mali 'yun. Yung meron kang favoritism. Tapos ngayon, tingnan mo yung paborito mong anak nagkakalat. 'Di ba? Namamangka na lang ngayon sa 2 ilog. So, you know what is the very quite interesting in this part is yung itong si Big Mama, hindi lang siya matriarch, isa din siyang businesswoman and isa din siyang malapit kay former President Duterte. Kung ganon, 'di ba? Ang tanong, nasaan ang limitasyon ng kapangyarihan? 'Di ba? Na kapag ang connection mo mismo nakatutok sa gobyerno, paano na yung mamamayang Pilipino, 'di ba? Yung nanay nagagamit yung kanyang connection, 'di ba? Paano naman yung mga simpleng mamamayang Pilipino, 'di ba? Yung 2 anak niya nga iniwan yung 2 anak at yung 4, 'di ba? Yung 4 iniwan sa ere. So anyway, mga minamahal,
Napanood nyo naman ata yung video, no? Medyo hindi ko lang talaga vibes yung chronicles ni Big Mama. And yung kwento kasi nila, na-research ko, sobrang gulo. So, kinontent ko lang to kasi itong si Small Boy, detected na. And nag-research ako ng kanyang family background. Kaya naman pala siguro ganito yung kanyang ginagawa. Diba? So, anyway, yan po mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.